Sec Benny, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, nakaabot na po sa inyo itong reklamo ng ilang pong mga manggagawa dito po sa Cebu na mga BPO employees na una daw ho, nagkaroon ng pag-block doon sa exit nila. Pangalawa po, may aftershock pa, pinababalik po sa trabaho. Yes, Ted, nung pa pong Miyerkules ng hapon, nagbigay na po tayo ng instruction sa atin pong regional director upang siyasatin at tignan po yung mga napost na meron daw pong ganyang klaseng mga kaganapan na hindi po katanggap-tanggap kung totoo dahil mahalaga po ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. Meron na pong reklamo na isinampay itong mga call center agents dyan daw, sa Dole Region 7 matapos nga po yung nangyaring lindol. Pero ano po ba ang protocol ng Dole kapag may mga ganitong kalamidad, gagaya po ng lindol, hindi lang para sa mga BPO companies kundi sa lahat po ng mga kumpanya? Pagliliwanag lang po, hindi pa po reklamo ang inihain nila. Kahapon po ang kanilang isinubmit ay letter request for a dialogue. Okay. Marahil po upang ibigay Ted at Chacha yung mga detalye at kung ano-anong mga kumpanya ang nagkasagawa po ng ikangay katanggap-tanggap na treatment kung yan po nga ito po. Kaya po mayroon pong dialogue na nakatakda sa Lunes po ng umaga, pangungunahan po sa ating regional director. Ang panuntunan po dyan, mahalaga Ted at DG Chacha na unahin ang kaligtasan ng ating mga manggagawa. Dahil meron na po tayong ipalabas na advisory, may kinalaman po dyan, noon pa pong 2022, ang may kinalaman po sa weather disturbances at saka similar occurrences. Ang amin pong tinutukoy dyan, mga pangyayari na dapat po ay wag natin pong ilagay sa panganib ang ating mga manggagawa. Sige po. So, ang inyo pong direktor sa region ang siyang tutugon dito po sa sinasabing reklamong ito at dialogue. Opo, Okay, at sige. po ang kakalap na mga informasyon, Ted, upang nang sa gano'n naman, yung mga mapapatunayang may kasalanan, mabigyan po ng karampatan po na parusa. Opo, yung may kasalanan ng kumpanya, no? Opo. Okay. Siyempre po, yung pong namamahala po dyan, ang dapat siguro natin na bigyan ng pagdidiin dahil sila po ang nagsagawa kung meron naman po talagang paghaharang, pagpipilit. Opo. Kasi yung pong pamimilit Ted at DG Chacha, hindi po yun dapat na maging kadahilanan para po bigyan ng disciplinary action ng mga manggagawa. Lalo na po na sila ay bibigyan po ng notice na sila ay tinatanggal sa trabaho. Opo. Meron ho bang ano bang penalty doon sa supervisor ng company or yung sa company mismo kapag may paglabag po sa ating occupational hazard and safety regulation? Meron pong both yan administrative, pati po yung penalty. Lalo na po kung mga paglabag po nila ay medyo talagang naglalagay sa panganib sa ating mga manggagawa. Medyo mabigat po, batay po sa ating Oslo. Meron na po tayong occupational safety and health safety law, Ted at DG Chacha. So ito po ang ating susundan at kung ano po ang appropriate na penalties o kaya naman ay dapat gawin ng Dole. Yan po ang aming ipatutupad. Okay. At ito po ay leksyon para po sa lahat ng mga employers at mga manggagawa sa 10 panig ng Pilipinas itong pangyayaring ito. Opo. Tama po yan, Kuya Ted. At saka, in fact po, ang bahagi pa nga ng aming pinalabas sa panawagan nung pong Miyerkules, instead po na parusahan, dapat po maging compassionate ang mga employer at dapat bigyan pa nga po ng tulong o insentibo instead of imposing penalties na hindi naman po talaga karapat-dapat o tugma sa mga pangyayari. Medyo nahirapan na po mga manggagawa, paparusahan pa. Opo, yes sir. Sige po. So, Sec Benny, ako lang, may mga nagtatanong lang po dito kasi bakit daw po kahit na birthday nyo, nagtatrabaho kayo? Happy birthday! Wala po, hindi po dahilan ng para hindi. Ano po? Nagchatcha? Dapat po, ang panahon nyo ay nakaukol sa paglilingkod sa mga na atin pong mga nasasaklawan na pinaglilingkuran dahil mas mahalaga po ang issue ng usapin ng manggagawa kaysa po sa birthday. Ganun. Opo. Sana all. May nagtatanong na rin po dito. Oo. Opo. Magwa 100 na ho ba kayo? Tsaka ano birthday Di pa wish naman. niya?
Ha? Ano po? Ted, hindi pa naman. Mga matanda lang ako sa ng mga 5 taon. Aba, 35 na pala si Sec Benny. Ano daw po birthday wish nyo, Sec? Ano ba daw ang inyong birthday wish? Gusto ko po sana na lalo pang sanang pagbigay ng pagmamalasakit ang mga namumuhunan sa kanilang mga manggagawa para gumanda po yung ugnayan at kung maganda po ang ugnayan, ay medyo lalo tayo makakahikayat ng paglalagak ng puhunan at kakaroon ng establing trabaho ang mga manggagawa. Wala ho kayong birthday wish sa mga proponents? Happy birthday! Ang ako po, ang talaga sa pangkalahatan po, Ted, Opo. on a very serious note, Opo. sana po yung mga problema na bumabalot at nagdidiin sa ating bansa, sana po magkaroon ng kalutasan at yun talaga pong mga dapat na iukol na serbisyo, pondo at programa para po sa mamamayan. Amen. Sana doon po talaga mapapunta nang sa ganun po talaga makaangat ang kanilang pamumuhay. Amen. Amen. Sige po. At sana nga po sa lifetime natin, makita natin po na nagkaroon ng hustisya dito po sa isyong ito. Tama ka dyan, Ted. Mahigpit po at taimtim ang ating panalangin na sana makita natin sa ating buhay at huwag muna po tayo mawala na hindi natin makita na gumanda talaga at umayos ang pamamalakad at pamumuhay sa ating bansa. Alright, salamat po na marami at maligayang bati po sa inyo pong kaarawan, Secretary Benny Laguesma. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!